Ayun mga ka-best friend, welcome back dito sa ating channel. At ito ang ibabahagi natin sa inyo, bagong vlog na naman to. So may nag-comment dito sa ating YouTube channel kaninang umaga. So babasahin natin yung comments ni Sir. Ito to. Balik ko lang. So kaninang umaga may tinanong sa amin kanina. Parang nasa notification ko nakita yon. Ito, comments ni Sir Enrique Olivia. Enrique Olivia. Ayun mga ka-best friend, ang tanong niya ay ang problema ng Rosie madaling kalawangin. Parang hindi siya question, parang isa siyang opinion, no? Sabi ni Sir Enrique, opinion ito dahil siguro may experience na rin ito sa chariot na nagkaroon ng mga diferensya. So siguro dating may chariot ito. So ito po yung comments niya. Ayan, kung makita niyo, si Sir Enrique po yan. At ayun mga best friend, totoo po yun ang sabi ni Sir Enrique Olivia, na kalawangin po talaga ito. At kailangan malaga ka dito pagdating sa mga ito yung frame yan, katulad yan ay sinusuot po ng kalawang yan mga ka-best friend, katulad na ito dito. So ayan, so ikutin ko sa inyo, ipakita ko sa inyo kung saan na portion yung akin kalawang. So ito, yan, simula dito. Ayan, may mga kalawang yan. Ito, lalo na to, bakbak na. So yun yung problema sa ating chariot. Sama yung sabi ni Sir Enrique na nagkakaroon ng kalawang. Ito side, yan, ito din. So itong ating frame, akala nyo walang kalawang, pero dito sa ilalim ng pintura guys, meron pa siyang nakasiksik doon ng kalawang. So hindi mo malaman yun pala yung kalawang, kinakain niya yung loob ng ating pintura dito ng bakal. So ayan, may mga nakakon sa gilid. So kinakalawang lang naman ito dahil sa kuwan ng ulan, yung babad siya ng acid rain. At siyempre pag lalong hindi na hugasan ng maayos, yun, kakalawagin po yan. Tulad nitong ating flooring yan. Ito po pagka umulan, nabasa, ito po yung kalalabasan, kinakalawang siya. Yan, kita nyo yung mga apakat niya, nabasa lang yan ng siguro mga 3 oras. Ito na yung kinalabasan. So mabilis siya kalawangin, tama yung sabi ni Sir Enrique. So ang kalawang may mga sagot naman dyan, may mga remedy dyan para hindi sila tumuloy. So isa na doon yung WD-40 na tinatawag, ilalagay natin dito, spray, para hindi siya gaano kalawangin. So ang solusyon talaga dito, repaint. Katulad nito, kukuskusin natin ng papel de liha o di kaya yung steel brush, no? Ganoon natin para mabakbak yung kalawang niya. Tapos sprayan natin ng first coating o yung primer na pintura para matakpan tong kinakalawang niya. So kailangan talaga matanggal natin tong kalawang. So ito kasi nabakbak na talaga. Talaga matrabaho na to. Ito na portion kasi problema, pati loob kinalawang talagang masisira na to pag pati yung loob ay kalawangin. Yan. Yung under matibay naman yung baba natin. Yan. Hindi naman yan basta-basta kinakalawang yung sa ibaba, yung molde natin. Tsaka yung stabilizer, yan. Hindi na matitibay yan mga tol, hindi yan kinakalawang. Ito lang talaga yung kanyang body frame niya, ang kinakalawang. So dito sa harap niya, yan. Dito dati maraming kalawang yan dito. So kinuskus ko lang ng papel de liha at steel brush. Yan. So tapos pininturahan ko ng primer coat. Yan, tapos yung gloss paint na kulay black, no. So spray lang yon, nisprayan ko lang siya. So ayan, hanggang ngayon wala pa siyang kalawang na nakikita dito. Goods pa. So yung mga dito niya, ayan, ito yung mga kinakalawang dyan.
Kasi yung ito kasing ano, ating windshield, dito yung pagitan ng frame hindi siya nakapit dito mismo sa loob ng ating frame. Kaya yung tubig ulan, yan lumulusot yan siya dito. Papunta dito hanggang tatagas yan dito sa gilid. Tatagos dito sa ating itong mga bakal-bakal niya, yung mga side. Yan, napapasukan ng tubig. Kaya nagkukos ng kalawang. So sana ma-improve ng Ruse ito na i-fit nila tong windshield nila dito. At gandahan pa nila sana yung magandang klase ng rubber yung ilagay nila dito. Kasi hindi siya nagpipit. Yan o. So pati dito sa harap. Yan, papakita ko. Yan dito sa harap dati. Dito talagang ang daming kalawang yan dito. Pati nga itong side mirror o. Dito yan, gilid. Daming kalawang yan dyan. So ang ginawa natin para hindi kalawangin at para hindi makapasok yung tubig ulan doon sa loob, bumili ako ng silicone. Yan, nilagay ko ng silicone dito. Pati dito tinapalan ko lahat. Yan, pati nga itong ating headlight, nilagay ko ng silicone yan. Para hindi papasukin ng tubig yung ating handlebar. Yan dito. Kasi yung akos ng kalawang doon sa loob, yung acid rain yung ulan. Yun ang kukos ng kalawang. Then yung ating frame, ito kung makita nyo may frame ito na malaki dito, yung parang square bar siya, punta doon, napapasukan nyo ng tubig simula doon sa taas, doon sa kanyang bubong. Yan, doon dumadaan yung ano, yung tubig ulan. Lalo na yun kung mapapansin nyo mayroong kalang doon sa may kalang din sa kanyang roof top. So doon sumisiksik yung tubig hanggang pumasok dito sa loob ng frame. Yan dito. Pagdating dito, sa baba na yan siya dadaan dito. Kaya yung loob ng frame na to ay kinakalawang yan. Napansin ko na sa loob, kinakalawang to. So yan, ang gagawin nyo na lang, lagyan nyo ng sealant dito, harap, papunta dito. Then yung kanyang windshield, lagyan nyo ng sealant papunta doon sa taas. Yan, paikot para hindi kalawangin o hindi pumasok yung tubig doon sa loob ng driver side. Kasi pag malakas yung ulan, malakas din yung tagas ng ano dito. Malakas din yung tagas ng ulan. So doon tayo sa cargo type. Ito, kung makikita nyo yung cargo type, yan, ito mangyayari sa chariot nyo pagka hindi nyo inalagaan. Yan, kalawang o. Yan. So ito hindi ko kasi nilagyan ng ano to, ng frame na dito, yung parang dingding. Hindi ko naman siya gaano ginagamit sa ano, tagulan. So ang mangyayari sa chariot nyo, ganito, kalawangin yung mga dito. Ayan yung frame nya. Ayan, pati yung loob ng square bar, pinakalawang na. Ayan, pati dito. Ito kasi napinturahan ko na siya dati. So medyo nawala na yung fade at yung kalawang na nandito sa kanyang pintura. Ayan, pinakalawang yung mga gilid niya. So sana ito ma-improve ng Ruse yung rubber. Kasi napasok yung tubig dito. Sayang na yung ating frame, matibay sana, kaso lang pinakain ng kalawang dahil hindi maganda yung paglalagay nitong ano, fittings na rubber sa kanyang windshield. Yan o, ayan na makita nyo. Ayun o, nag-i-stuck yung tubig dun sa gilid. Ayan, ayan. So pagka nag-stuck yun siya dyan, nayari na yung chariot nyo. Kakainin na ng kalawang yan. Yan. Ito kasi dapat inayos nila yung pagka-welding dito. Dapat mas ginandahan pa nila yung welding dito, o di kaya dyan lang nila tinapalan to para hindi mapasukan ng tubig. Ito kasi pag once na mapasukan ng tubig, wala na, dire-diretso na dito, kalawang na yung loob. You know? So ito goods pa yan, hindi pa siya iabot ng kalawang. So mas okay pa nga ito, yung una kong nakuha ay hindi pa siya gaano kinakalawang, pero yun talaga yung passenger type, yan yung maraming kalawang. So papakita ko sa loob. Yan. So yung kinakalawang lang dyan, itong kanyang flooring ay yung sahig nya. Yan o. So napansin ko ito talaga yung mabilis kalawangin, lalo na pagkabasa, tag-ulan.
ang nagiging brown yung kanyang apakan, yung flooring niya. So pangit tingnan pagka kinakain na ng kalawang, hindi hindi maganda tingnan. So yun, meron din palang tanong yung ating mga ka-viewers, no? Doon kanina na sabi niya hindi daw pinakita yung suspension. So yun, papakita ko yung suspension sa inyo kasi parang nakalimutan ko ata ipakita yung suspension. Si ang nagtanong dito mga ka-best friend, si Almader, no? Si Boss Almader ang nagtanong, sabi niya hindi mo pinakita ang shock absorber, yung mulye lang pinakita mo. Sorry kuya. Tiyan, papakita ko sa yung yung shock absorber niya. Ayan, ito sa passenger type. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, passenger type ito. Nandito yung shock absorber niya sa likod, sa ilalim. Ayan. Yan po yung kanyang shock absorber. Ito. Yan, ito. Ito po. Ang shock absorber na yan ay pagkakaalam ko same lang po sa Rosco o yung multicap. Yun po yung pagkasabi sa akin din ng Rosie, na pagka masira na yung ating shock absorber, pwede na tayo kumuha sa Rosco. Ito po yung shock absorber nya. So goods na goods po yan. Yan po yung lumalaban sa rebound o yung nagbibigay ganda sa rebound ng ating mulye ito. So pagka wala yan, nako, napakatagtag yung ating sasakyan. So dalawa yan mga tol, dalawa yan dito nakahiga, nakaslide pa ganon. Sa kabila rin nakaslide din pa ganon. So yon, papakita ko rin yung sa cargo type. Sa cargo type para hindi maging unfair yung ating ipapakita. Ito yung sa cargo type yan. Wala siya, ayan kung mapapansin nyo, wala siyang suspension, mulye lang talaga yan. Pero parang marami itong mulye compared dun sa ating passenger type. Makakapal yung mulye nya, oh. So napansin ko rin yan mga nakaraan na makakapal yung mulye nya. Yan, wala siya. Tinatandaan nyo yung cargo type, wala siyang suspension o yung shock absorber. Pero yung ating passenger type ay yung cargo type, wala siyang shock absorber. Yung passenger type yung meron. Yan. So yun lang yung may babahagi ko sa inyo. So at least nalaman ng ating mga nagtatanong, no? So maraming nagko-comment doon sa ating YouTube channel, no? So marami na rin ang may Rosie Chariot dito sa Tugigaraw. Yun, join lang kayo sa ating team, sa ating grupo para magkita-kita tayo at meron tayong may share, no? Pag merong mga kailangan kayong pyesa. So dito naman sa Tugigaraw City, sa branch niyang Rosie, meron silang mga pyesa doon. Pwede tayong maka-order doon. By order nga lang yung ating mga pyesa doon, lalo na pagkapang ilalim katulad ng shock, by order yan. Yung high-end low gear cable, by order din yan. Brake shoe pag walang stock, by order din yan sa Rosie. Yan. Yung ating ito, by order din. Yung reverse gear, yan. Yung ating cross joint, itong cross joint na tinatawag, yan yung nasa gitna, merong bearing, may order din yan. Ito pag nasira ito, madali lang to, welding lang sa gitna yan. Pero itong mga madali lang bilhin, tulad itong mga cable yan, brake cable sa harap, meron yan kahit sa ang store. Ang kaparehas nito ay itong brake, pagkakalam ko TMX 155, no? So ito namang clutch cable, yan, meron talagang clutch cable ng pang Rosie. So meron yan sa mga shop na malalaki, yung kilala ng mga store. Yan, may mga bilan kayo nito dahil yung Rosie Chariot ay nationwide na, kalat na sa buong Pilipinas, kaya meron ng mga mabibili na cable, no? Itong ating gasoline cable o yung throttle cable natin, maraming mabibili yan kahit sa ang store ng auto shop o motor shop.
Dahil yung katumbas nito, yung kapares nito ay yung TMX 125 at 155. So same lang yan sila. Ito 125 ito na pan TMX, kaya match naman siya. So walang mahirap, no, dito sa Rosariot sa pyesa. Yun, yung cable na hindi natin nabili, yung itong pang odometer. Ito yung wala dito sa Cagayan, walang stock. So by order dito sa Rosie na tutugma dito sa kanyang speedometer cable. O yun, thank you sa mga nag-comments at nagtanong dito sa ating channel. So huwag nyo kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell dyan sa baba ng ating YouTube channel name. Huwag nyo rin kalimutan i-follow yung ating Facebook page, si Boss Jack. Huwag nyo kalimutang i-follow yung kanyang Facebook page, no? Boss Jack Vlog. Yun. Yun. Ayan si Boss Jack, oh. Apo ng Hapones yan. Parang apo ng Hapones, parang Japanese. At yun nga mga ka-best friend, thank you pala sa pag-subscribe ninyo ulit. At thank you for views. Dahil dyan tayo nagkakaroon ng revenue at kita sa mga views ninyo. So thank you din sa mga nag-like at nag-comments dyan. At next vlog natin, baka ano natin siguro to, yung tawag nito, fuel consumption talaga, actual talaga na gagawin natin. Maglalagay tayo dito ng 1.5 na mineral, lalagyan natin ng gasolina, din lagyan natin ng hose papunta dito sa ating carburetor. So actual talaga yun kasi direkta sa mineral. Susubukan natin kung ilang kilometers ang 1 litro. So yun naman ang hinihingi nila eh. So nababash ako dun sa mga nag-comment, sabi nila, sir, ang tagal na nun, hindi mo pa ginagawa yung request namin. So yun, pasensya talaga at na-busy. So bibili pa kasi ako ng gasolina at maglalaan pa ako ng oras para dun sa vlog na yun. Bibili pa tayo ng hose para dun sa carburetor, no? Kasi dito sa amin medyo malayo yung motor shop. Doon pa kami pupunta ng Penge para bumili. Kaya pasensya na. Siguro next vlog natin tutuloy na natin yun para malaman nyo na yung actual consumption ng Rosie Chariot. So hindi pare-parehas, tandaan nyo, ang consumption ng ating chariot ay hindi pare-parehas kasi magkakaiba yung tuno ng ating carburetor. Pag yung tuno ng carburetor natin rich mixture, ibig sabihin yung maraming gasolina na pumapasok, konti yung hangin, mas matakaw po yun sa gas. Pero pag yung mixture ay balance, yun po yung tama na pag-mix at na matipid siya sa gasolina. So sakto lang yun. So sa consumption hindi pare-parehas, merong akyatin, merong patag. So nakadepende sa lugar na pupuntahan natin. Pero sa sunod siguro diretsuhan, simula dito sa Tuigaraw hanggang sa Piña Blanca, dire-diretso yun at wala ganong akyatin. So doon natin masubukan kung hanggang saan talaga yung 1 litro. At pasensya kayo, putol yung ating kable, hindi natin masukat. So gagamit na lang tayo ng odometer app, yung odometer na application para masukat natin yung kilometrahe nitong ating chariot, yung takbo natin. So yun na naman yung mga basic na kuha ng ating chariot. So ayun, next vlog natin yon, fuel consumption, actual talaga, no? So yun, thank you for watching mga ka-best friend, at ingat po kayo sa inyong mga biyahe. Thank you po. And Warren's Vlog, please subscribe ang kanyang YouTube channel.